Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 7,867 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so ang ano po natin, ang pag-usapan po natin ngayon ay yung triple threat, no? Triple threat um, na ano no, yung sa 2025 triple threat ng mga Duterte. Okay, ng mga Duterte. Nako po. Ay nako, nakakatakot. Alam niyo po ba bakit? Kasi po nga po, ayan. Okay, dahil nga po no, um, in-interview po no si Sara Duterte, no? In-interview po si Sara Duterte ngayon lang at medyo nadulas siya. Hindi ko alam kung nagbibiro itong babaeng ito no, ang ating pangalawang pangulo, Vice President na sa darating na 2025 hindi lang iisang Duterte ang tatakbo kundi tatlo. Nako, kung ang mga tulfo dalawa, ito tatlo. Nakakapikon naman, ha? Ano tayo ng ano, no? Magkapatid. Magkapatid na kay react tayo na react. Magkapatid na Cayetano, no? Mag-amang Binay. Buti na lang, hindi nanalo. O, sino pa ba? Magkapatid na Estrada, no? Mag-inang Bilyar. Tapos, tumakbo si Camille, magkapatid na Villar. Ngayon, mag-aama, no? Tatlong Duterte ang posibleng tumakbo. Okay? Yan po, no? Tapos, medyo ano pa, baka si Sara hindi natatakbo bilang presidente ng Pilipinas, kundi babalik yan ng mayor ng Davao City. Tapos, pag nanalo si Sebastian Duterte bilang senador, siya na ang tatakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. Yan. Okay? Sa Duterte powers, apat na Duterte yan, no? Yari kayo. No? Yari kayo, mga kalaban ng mga Duterte, ha? Akala nyo, ha? Sila, mga Duterte lang mayayari, ha? Kayo din mayayari, no? Pero anyhow, hindi naman po tayo sang-ayon doon, no? Okay, ang ano po natin, no? Parang inclination natin ngayon ay Sara Duterte sa 2028. Pero kung magkaganoon, si Sebastian Duterte ang tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, ay mahirap po yun. Baka bumaliktad na tayo, hindi po natin susuportahan yung mga ganyang bagay. Pero anyhow, ganyan po, kung manalo sila, bakit why not? Diba? Okay? So, ang ano, isa-isayin natin, no? Si Rodrigo Roa Duterte ay dating Pangulo ng Pilipinas, recently lang, bago si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Pagkatapos niyan, ay si naging ano po yan, yung prosecutor, hindi nga po natin alam kung may naipanalo po yan na as prosecutor, no? Pangalawa ay si naging ano din po yan, mayor, vice mayor, congressman ng Davao City, no? Kaya mahal na mahal niya ang Davao talaga, no? Okay, tapos ang ano diyan ay si Pulong Duterte. Si Pulong Duterte ay naging vice mayor. Hindi pa po yan naging mayor, no? Nag-OI si mayor pero hindi pa po yan naging mayor ng Davao City. Naging pagkatapos ng vice mayor, naging congressman. Congressman po yan ngayon. Tapos si Sebastian Duterte, naging vice mayor yan. Tama ba? Naging vice mayor yan? Yeah. Naging vice mayor, naging mayor yan ng Davao City. Okay? So, pagkatapos po yan, anak po yan. Siyempre, anak po yung dalawang magkapatid yan. Anak po yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang isa pang anak ay naging vice mayor, naging mayor, at naging vice presidente ng Pilipinas. Okay? Hindi po natin alam kung anong gagawin ng mag-aamang ito, pero definitely, parte po sila ng political landscape dito sa ating bansa. Si Sara Duterte ay malaki talagang impluensya sa mga politiko, kaya maghintay kayo mga politiko na i-endorso ni Vice President Sara Duterte. Okay? Ito, ano yung raring? Hindi po natin alam yung raring, no? Talaga,
lahat sila raring na tumakbo. Sarah said on her father brothers on the sidelines of an event Tuesday. Bigla po naging newsworthy, no? Bigla po naging newsworthy si Vice President Sara Duterte. No? Payag po ba kayo? No? Si PRD, senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senador. Si Sebastian Duterte, senator. Nako po, tatlo. Paano bigla tumakbo rin si Sara Duterte na senador? No? Babaliwalayin niya ang vice presidente, takbong senador, 4 na senador. Okay? So, ito, si Paulo nga naman pala, si Paulo kasi nasa third term na as congressman. While Sebastian, also known as Baste, is a neophyte mayor. So, si Baste, pwede pa tumakbong mayor yan ng Davao City. No, baka kasi nagbibiro-biroan lang yung mga yan. Alam niyo po ba yung mga politikong yung mga yan? Flino-float nila, no? Flino-float po nila na yung mga ganyan, no? Baka posibleng tumakbo sila, baka po kasi tanggapin ng tao, payag ka ba? No? Baka biglang no? Bigla silang alam mo, biglang ay sige na nga, gusto pala sila ng tao, malay mo naman. Ang serbisyo Duterte, brand Duterte. No? Makikita po natin 'yan sa 2025 o sa 2028, no? Makikita po talaga natin yung mga 'yan. Okay? Yan, no? So pero ito, sabi ni former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, no, talagang last week, Rodrigo doesn't have plans of running for senator despite faring well in voter preference surveys. Kaya lang po, mahina na po Mahina na po si Rodrigo Roa Duterte, ang ating Pangulo, dating Pangulo ng bansa. Mahina na po no? Baka hindi na po tumagal yan, no? Pag tumakbo yan ng senador. Pero pwede naman din, no? Parang ginawa ni dating Vice President Jojo Binay na tumakbo siya bilang senador pero bibihira siya lumalabas-labas. No? Akala niya mananalo siya dahil mataas po siya sa surveys. No? Pero hindi po ganoon. Hindi po ganoon ang nangyari kay Vice President Jojo Binay. Natalo po siya. The same thing na natalo din siya as congressman, natalo siya bilang senador ng Pilipinas. Kaya nga naman dapat, pag tatakbo ka bilang senador, handa ka dapat na lumabas, makipagkamay, makipag-usap sa mga tao, o sumali sa mga debate at kung ano-ano pa, no? Sana po humaba pa ang buhay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero wala namang masama. Pwede namang inkampanya ng dalawa, no? So ibig sabihin, iboto niyo po ako, no? 3 Duterte po ito, sasabihin ng mga magkapatid, no? Pero pwede din naman 'yan, no? Nandiyan naman si Sara Duterte, mangangampanya, wala namang problema 'yan. Okay? So kung sa PDP 3 na sila, no? 3 pa yung 3 gentlemen from the Senate. Okay, si di ba? Si Francis Tolentino, si Bato de la Rosa at saka si Bongo. So 6 na sila, no? 6 na sila. Okay? So Philip Salvador pa. Huwag natin kakalimutan si Philip Salvador. 7 na sila. Okay? At saka marami pa pong iba na pwedeng tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Kayo guys, payag ba kayo na iboto natin o papayag ba kayo na tumakbo ang 3 Duterte from Davao City bilang senador ng Pilipinas? Kung payag ka, mag-comment ka dyan. Kung hindi naman, mag-comment ka rin dyan. I-share mo na rin ito. Maraming salamat po guys. God bless you all.